Nang makita ko ang tatay kong may ibang pamilya sa hospital. Akala ko galit lang ang mararamdaman ko, hindi pala dahilan kung bakit biglang gumuho ang buhay namin. Umuulan ng malakas noong gabing iyon. Yung tipong ulan na parang may dinadala ring bigat sa dibdib mo. Habang nakasakay ako sa tricycle pauwi galing trabaho, paulit-ulit akong tinatawagan ni Mama. Anak, bilisan mo, inatake ang papa mo. Parang nanlamig buong katawan ko. Si Papa? Yung lalaking halos hindi magkasakit. Yung kahit lagnatin, pumapasok pa rin bilang mekaniko para lang may maipambili kami ng bigas. Pagdating ko sa ospital, nadatnan kong umiiyak si Mama sa hallway habang hawak ang lumang bag niyang kupas. Nasaan si Papa? Nanginginig kong tanong. Pero bago pa sumagot si Mama, may babaeng biglang yumakap sa doktor. At dos, please iligtas niyo asawa ko. Napatingin ako. Asawa? Parang tumigil mundo ko nang makita kong ang tinutukoy niya ay si Papa. Mas lalong bumagsak dibdib ko nang may dalawang batang lumapit sa kanya habang umiiyak. Mamamatay ba si Papa? Hindi ako makahinga. Parang may sumabog sa tenga ko. Tumingin ako kay Mama. Tahimik lang siyang umiiyak. At alam mo na, sigaw ko. Hindi siya makatingin sa akin. Matagal na, anak. Parang gusto kong magsisigaw. Matagal na nang alam. Napatingin lahat ng tao sa hallway. Pero wala akong pakialam. 22 taon akong naniwalang simpleng mahirap lang kami. Hindi ko alam na habang nagtitipid kami sa sardinas, may iba pa palang pamilyang binubuhay si Papa. Bigla kong nilapitan yung babae. Ilang taon kayong kabit ng tatay ay? Namutla siya. Pero mas ikinagulat ko nang sabihin niya. Kabit? Ako ang legal na asawa. Parang binuhusan ako ng yelo. Napaatras ako. Anong ibig mong sabihin? Doon na umamin si Mama. Hindi pala sila kasal ni Papa. Si Mama ang ikalawang pamilya. Pakiramdam ko bumaliktad buong pagkatao ko. Lahat ng galit ko kay Papa napunta kay Mama. Bakit mo ginawa to? Humagulgol siya. Mahal ko siya. Mahal? Mahal? Hindi ko napigilang mapaluha. Habang lumalaki akong tinatawag na anak sa labas nang hindi ko alam. Tahimik buong hallway. Rinig lang ulan at hikbi ni Mama. Akala ko iyon na pinakamabigat na revelasyon ng gabi. Hindi pa pala. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor. Kailangan namin ng dugo. Rare ang blood type ng pasyente. Nagkatinginan kami. Pareho kaming hindi tugma. Pero yung batang lalaki mula sa kabilang pamilya. Tumugma. Niyakap niya agad nanay niya. Masasagipin ko si Papa. Doon ako tuluyang nadurog. Kasi habang ako, punong-puno ng galit. Yung batang mas may dahilan para magalit dahil hati ang ama niya. Siya pa ang unang nagpatawad. Lumipas ang 2 araw bago nagising si Papa. Mahina siyang nagsalita. At sa inyong lahat patawad di. Tahimik lang kami. Pero ang sumunod niyang sinabi ang hindi ko makakalimutan habang buhay. Akala ko kaya kong pagsabayin 2 pamilya pero habang tumatagal pareho ko pala kayong sinisira. Umiiyak si Mama. Umiiyak din yung legal niyang asawa. At sa unang pagkakataon, nakita kong pareho silang biktima ng maling pag-ibig. Pagkalabas ni Papa sa ospital, tuluyan nang naghiwalay ang lahat. Walang sigawan. Walang eksena. Pagod na kasi kaming lahat. Lumipat kami ni Mama sa maliit na apartment sa Davao. Nagsimula akong magtrabaho ng doble para mabuhay kami. Galit pa rin ako noon. Pero habang tumatagal, naintindihan ko rin. Minsan, ang pamilya hindi lang nasisira dahil may masamang tao. Minsan nasisira ito dahil may mga taong piniling magsinungaling kaysa harapin ang katotohanan. At doon ko natutunan. Ang pagmamahal na nakatayo sa pagtatago, panloloko, at pananakit hindi kailanman magiging buong tahanan. Moral lesson. Ang sikreto at kasinungalingan, gaano man katagal itago, laging may panahong sisira sa pamilyang pilit nitong binubuo. Ang tunay na pagmamahal ay may katapatan, pananagutan, at tapang harapin ang katotohanan.